Ramdam ko na yung hirap ng buhay namin noon. Bata pa lang ako, tumatak na sa isip ko na ayaw kong mamuhay sa ganung klaseng pamumuhay. Hello mga kasangga! Kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Isa ka ba sa mga taong hanggang sa ngayon ay hirap na hirap pa rin sa kanilang buhay? Isa ka rin ba sa parang ang dami-dami mo namang ginagawa pero parang hirap na hirap ka pa rin sa buhay? Meron ka namang trabaho, parang ang sipag-sipag mo naman pero parang pakiramdam mo parang ang hirap-hirap mo pa rin sa buhay. Pues kung isa ka doon sa mga nabanggit ko, samahan mo ako hanggang dulo at ibabahagi ko sa iyo ang mga paraan kung paano magkakaroon ng kasagutan ang mga matagal mo nang tinatanong sa iyong buhay. At samahan mo ako hanggang dulo dahil doon ko sa huli babanggitin yung talagang makakapagpabago sa buhay mo na malamang sa malamang ay hindi mo pa naririnig ito kahit kanino. Kung ngayon lamang po tayo nagkasama, ako nga po pala si Jumil, isang machinist dito sa bansang Australia na meron ng 20 years na experience na nagtatrabaho sa isang manufacturing company at isa rin akong madiskarting tao na nagninegosyo habang nagtatrabaho. Na ako mismo magsasabi sa'yo na walang imposible na kahit na may trabaho ka ngayon, kaya mo pa rin magnegosyo para mabago ang buhay mo. Pero bago yan, ito muna ang kwento. Noong araw, noong ako'y musmus pa lamang, mga edad na sa elementary, ramdam ko na yung hirap ng buhay namin noon. Ang aking tatay nga ay naghahanap buhay bilang isang tricycle driver at ang aking nanay naman ay nasa bahay at dumidiskarte rin kami na nakikiani kami sa mga palayam at nakikilaba rin yung aking nanay. Bata pa lang, mulat na ako sa diskarte ng buhay kung ikaw ay isang mahirap sa buhay. Dahil sa hirap ng buhay namin noon, natatandaan ko pa, madalas din, meron kaming laging utang sa mga tindahan. At tandang-tanda ko pa nga noon dahil ako nga ang panganay sa lalaki pero pangatlo sa magkakapatid. Ako ngayon yung nautusan lagi na mangutang sa tindahan. Naalala ko nga noon, may mga panahon na dahil sa punong-puno na yung aming utang sa tindahan, may mga panahon na hindi na nga rin kami napapautang sa tindahan dahil puno na yung aming listahan. Malulugi rin naman yung tindahan. Ganun ang aming pamumuhay noon. Ang buhay namin noon ay sakto lang. Sa sipag ng aking tatay at sa sipag ng aking nanay, hindi rin naman kami napapabayaan. Kumakain rin naman kami ng 3 beses sa isang araw. Pero ang buhay namin ay pagka huminto sa pagtatrabaho ang aking mga magulang, ramdam ko na hinto rin yung kanilang mga kinikita. At sa murang edad na yon, talagang ramdam ko na yung ganung kahirapan ng buhay. At nung mga panahon na iyon, ramdam kung paano yung makiusap sa mga tindahan para lang mapautang ka. Kaya maliit pa lang ako, nahasaan na rin ako sa kung paano humarap sa tao. Iharap mo yung mukha mo doon para mangutang ka sa tindahan, di ba na parang nakakahiya yon? Pero dahil sa hirap ng buhay noon, hindi uso ang mahiya noon. Pag nahiya ka, wala kayong kakainin. Kaya maliit pa lang ako, doon na nahubog yung kapal ng mukha ko. Doon ka rin mahuhubog na talagang lalakasan mo yung loob mo at didiskartehan mo rin paano ka talaga makakautang sa tindahan dahil may mga pagkakataon na hindi na nga rin kami mapautang, idadaan mo rin sa drama eh. Drama na talagang totoo naman. Kumbaga doon din ako nahasa paano ako makiusap eh, para lang mapautang kami. At dahil sa karanasan na iyon, bata pa lang ako, tumatak na sa isip ko na ayaw kong mamuhay sa ganung klaseng pamumuhay. Dahil pag nandun ka sa time na iyon, talagang sobrang hirap ng buhay at talagang mararamdaman mo talaga kung gaano kahirap talaga yung pagsasakripisyo ng aking mga magulang. Kaya sa murang edad na iyon, na-realize ko na kaagad na ayaw kong lumaki na mahirap pa rin kami sa buhay. Kaya nung may pagkakataon nga ako na mag-exam sa mga madre, sa Sisters of Mary, sa Maynila, sa Cavite, tinake ko talaga yung pagkakataon na yun na mag-exam talaga dahil sa kalagayan namin na iyon, pinangarap ko talaga na makaahon kami sa kahirapan. At sa awa naman nga ng Diyos, isa nga rin po ako sa mga nakapasa na makapag-aral sa loob ng Sisters of Mary School sa Boys Town. At isa na yon sa pinakamalaking biyaya sa aking buhay na natanggap ko mula sa ating Diyos na alam ko na siya yung nagbigay nun ng mga panahon na yun eh.
Dahil muntik-muntikan na rin akong hindi mapayagan ng tatay ko noon dahil ako nga yung naasahan sa bahay. Muntik-muntikan na akong hindi mapayagan noon. Pero salamat na lang sa Diyos dahil napapayag din siya na mag-aral nga rin ako sa loob ng Sisters of Mary. Kasi mag-aaral ka doon ng isang taon nasa loob ka lang ng Sisters of Mary. Pag first year, isang taon, uuwi ka lang ng mga 2 weeks sa bakasyon, balik ka na naman hanggang sa nakatapos ako ng 4th year. High school po yun. Kasi nung mga time na yun, wala pang year 12 wala pang ganun hanggang 4th year high school lang. At pag graduate namin ngayon dun sa Sisters of Mary, sobrang equipped na kami. Equipped na kami sa mga knowledge at sa mga pag-aaral. Na ito naman yung ngayong daladala ko hanggang sa ngayon. Kaya ngayon ako nakapagtrabaho dito sa bansang Australia. Kaya nung mga panahon na yon talagang pinagdesisyonan ko na humanap ng paraan para makaalis sa kahirapan ng aming buhay. Kaya sa mga karanasan na iyon, ito naman yung aking ibabahagi sa inyo kung ano ba yung mga paraan na pwede nating gawin para maahon tayo sa kahirapan ng ating buhay. At ang isang dahilan kung bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon ay ang feeling mo biktima ka. Opo. Feeling mo kasi biktima ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo kung bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin. Feeling mo, may mga ibang taong may kagagawan nito sa buhay mo. At feeling mo, parang ikaw yung hindi nabigyan ng pagkakataong umasenso sa buhay mo. Yung tipo bang ang dahilan ng kahirapan ng buhay mo ngayon ay isinisisi mo sa ibang tao. Dahil biktima ka nga Yun yung pakiramdam mo Yung bang tipong pag kami gagawin ka na isang bagay, kailangan mo muna ng tulong ng iba dahil pakiramdam mo, biktima ka dito. Biktima ka sa mga ginagawa mo sa buhay kung bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin sa buhay mo. Yung sitwasyon ba na dahil feeling mo biktima ka, pag may isang bagay kang ginawa at nagkamali ka dito at hindi ka dito nagtagumpay, biktima na ang pakiramdam mo sa sarili mo. Dahil pakiramdam mo may ibang taong involved sa'yo kung bakit hindi mo napagtagumpayan to. Yung dahil nga feeling biktima ka, para bang obligado ang ibang tao na tulungan ka sa buhay mo? Yung bang obligado silang suportahan ka, tulungan ka dahil kawawa ka sa buhay mo ngayon? Yun yung pakiramdam mo Yung hindi mo iniisip na kung paano makakatulong sa iba dahil ang isip mo na kaagad, ikaw yung tutulungan. Dahil feeling biktima ka Kung yun yung pag-iisip mo hanggang sa ngayon, kaya hanggang ngayon, mahirap ka pa rin sa buhay mo. Hanggat hindi mo babaguhin ang pag-iisip mo na ito na feeling mo biktima ka sa buhay mo, walang mangyayari sa buhay mo. Lagi kang mag-iisip kung sino ang ibang taong magtutulong sa'yo. Dahil feeling mo nga, biktima ka sa buhay mo Feeling mo, obligado yung ibang tao na tulungan ka. At dahil doon, kaya hindi ka naman ngayon makaisip kung paano pa aasenso ang buhay mo. Dahil feeling mo, biktima ka sa mundong ito. Yun po yun. Ang isang dahilan kung bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon ay ang hindi ka open-minded. Opo. Kaya ngayon, ang hirap-hirap pa rin ang buhay mo dahil hindi ka open-minded. Hindi ka open sa lahat ng mga sinasabi ng mga nakapalibot sa'yo. Pakiramdam mo, tama lahat yung mga ginagawa mo at hindi mo kailangan ng tulong ng ibang tao para maayos yung buhay mo. Sarado yung pag-iisip mo, sarado yung utak mo na mag-absorb ng mga correction at ng mga bagong informasyon na magpapabago ng buhay mo. Yung pagiging sarado ng pag-iisip mo, yan yung humahadlang sa'yo para umasenso ka sa buhay. Yung hindi ka na ngayon open sa mga panibagong bagay na maaaring makakapagpapabago ng buhay mo. Pagka sarado kasi yung pag-iisip mo, kahit merong isang taong nag-a-advise sa'yo na dapat yun yung tamang gawin sa buhay mo, hindi mo i-accept yun Dahil feeling mo, yung sarili mo ang tama. Wala pong problema makinig sa ibang tao. Tama naman na sarili mo pa rin ang magdidesisyon. Pero walang nagsabi na hindi pwedeng makinig sa ibang tao sa sasabihin nila sa'yo. Kasi minsan, yung mga taong nagsasabi sa buhay mo, napagdaanan na nila yon. Pero dahil ikaw, dahil sa sarado yung pag-iisip mo, hindi mo ngayon makuha yung aral na yon. Dahil hindi ka ngayon willing na i-absorb yung advice na yun sa'yo. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap ka pa rin sa buhay mo dahil hindi mo binubuksan yung isipan mo. Yun po yun. Ang isang dahilan kung bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon ay ang habol ka ng habol sa step by step. Opo. Ang akala mo sa buhay para magtagumpay, may kailangan kang sunding step by step. Akala mo, pagka ginawa mo yung step by step na yon, magtatagumpay ka na sa buhay mo. Hindi po. Dahil ang buhay ay walang makakapagsabi kung kailan ka magtatagumpay. Dahil ang tagumpay ay nasa tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang magagawa mo lang sa buhay, kumilos ng kumilos at gawin mo kung ano yung nasa harap mo ngayon at galingan mo doon. Kung anong ibinigay sa'yo ng Diyos sa mga panahon na ito, galingan mo doon. Kung ito yung trabahong ibinigay sa'yo sa mga panahon na ito, galingan mo doon para mas karapat dapat ka pang bigyan ng another na tatrabahuhin sa mga susunod mong plano sa buhay. Walang ibang sikreto kundi ang kumilos lamang.
lamang, kung iisipin mo lamang kung ang pagiging matagumpay sa buhay ay mayroong step by step na sinusunod, di sana lahat ng tao ngayon ay matagumpay na, di ba? Ngayon, sa kahabol mo sa mga impormasyon sa paligid mo na may step by step kang ginagawa sa buhay mo, lalo ka tuloy walang nangyayari sa buhay mo. Dahil ang totoong sekreto sa tagumpay ay kumilos ng kumilos lamang at Diyos na ang nakaalam kung kailan niya sa iyo to ibibigay. Ang magagawa mo lamang, kumilos ng kumilos, manalig sa Panginoon at magtiwala na balang araw magbubunga rin yung mga ginagawa mo sa buhay. Step, magtiwala ka sa Diyos dahil siya lamang ang nakakaalam kung kailan niya sa iyo ibibigay ito. At pag ginawa mo yung pagtitiwala mo na yon, at kapag nagtiwala ka sa Diyos at sa mga ginagawa mo, di mo na kailangang humabol sa mga step by step na yan. Dahil yung naniniwala ka pa lamang ay sapat na yon para panghawakan yung bagay na iyon na alam mong balang araw, ibibigay din sa iyo ng Diyos yung gusto mong marating sa buhay. Kung kailan, hindi natin alam. Magagawa lang natin magtiwala sa Kanya. Yun po yun. Ang isang dahilan kung bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon sa iyong buhay ay ang wala kang pangarap. Opo. Kaya hanggang ngayon, mahirap ka pa rin sa iyong buhay dahil wala kang pangarap. Hindi mo pinangarap na makaahon sa kahirapan at magkaroon ng magandang buhay. Kaya hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa kahirapan ng buhay mo. Yung hirap na hirap ka na dyan sa buhay mo ngayon at puro ka reklamo, pero hindi mo minsan pinangarap na makaalis dyan sa kahirapan mo. Wala kang pangarap, kontento ka na sa buhay mo na yan. Kasi kung meron kang pangarap, pupursigihin mo na makaalis ka dyan sa kahirapan ng buhay mo. Kung meron kang pangarap na matulungan yung magulang mo, mga kapatid mo, pamilya mo, at makatulong sa mundong ito, pupursigihin mong makaahon ka sa kahirapan na kinalalagyan mo ngayon. Bukod sa pangangarap sa sarili mong buhay, mas pangarapin mo na makatulong sa ibang tao. Kontento ka na dyan ngayon sa kalagayan mo na nasa kahirapan ka ng buhay Bakit ka nagiging kontento dyan? Dahil ni minsan hindi mo pinangarap na makatulong sa iba. Pinangarap na makatulong sa ibang tao na mabago rin yung buhay nila. Kaya ngayon, okay lang sa'yo na nandiyan ka sa kahirapan ng buhay mo dahil hindi ka nagkaroon ng isang malaking pangarap na matulungan yung mga taong nasa paligid mo. Dahil pag nagkaroon ka ng ganung pangarap, pupursigihin mo na makaalis dyan ngayon sa kinalalagyan mo. Kaya hanggang ngayon, mahirap ka pa rin sa buhay mo dahil hindi mo pinangarap na makatulong sa ibang tao. Yun po yun. Ang isang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mahirap ka pa rin sa iyong buhay ay ang hindi mo pinagdesisyonan na aasenso ka. Opo. Ang pag-asenso po sa buhay ay hindi ipinaubaya sa swerte. Hindi yan katulad ng tataya ka sa loto at umaasa ka na mananalo ka at bukas pagising mo, maayos na yung buhay mo. Kaya hanggang ngayon, mahirap ka pa rin sa buhay dahil hindi mo pinagdesisyonan at humakbang na yung buhay mo ay iaahon mo dyan sa kahirapan. Kontento na tayo nandyan tayo sa comfort zone natin Hindi tayo minsan sumubok ng mga bagay para maayos yung mga buhay natin Hindi tayo sumubok ng something na magbabago ng ating buhay. Hindi mo pinangarap ni minsan na umahon kayo sa kahirapan. Ang pag-ahon po sa kahirapan at pag-asenso sa buhay ay hindi po yan ipinagpapaswerte. Hindi po yan inaasa sa luck. Swerte. Mahilig tayong umasa sa mga paswerte Yung swerte sa ating buhay Pero ang tanging paraan lamang para umasenso ka sa buhay, magdesisyon ka. Magdesisyon ka na ngayon na aalis ka dyan sa sitwasyon mo at iaahon mo yung buhay mo. At sa pagdidesisyon mo na yon, dahil nagdesisyon ka na at umaasa na balang araw ay aasenso ka, yung mga susunod mo ng hakbang ay magiging tama na. Dahil ang magiging pag-uutak mo na ngayon kung ano yung mga bagay na gagawin mo para makaahon ka dyan sa kahirapan na kinalalagyan mo ngayon. Hanggat hindi ka nagdedesisyon sa buhay mo na kailangan mong umasenso, walang mangyayari sa buhay mo. Hindi magdedesisyon ang ibang tao para sa'yo. Kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo, kung hindi mismo manggagaling sa sariling buhay mo, yung pagdedesisyon mo para umasenso ka sa buhay, yun pa rin ang sitwasyon mo. Walang ibang paraan para umasenso ka sa buhay, kundi pagdesisyonan mo, kaibigan. Hanggat hindi ka nagdedesisyon, huwag kang umasa na mababago yung buhay mo sa iyong kinalalagyan ngayon. Yun po yun. At bakit ko po ibinabahagi ito sa inyo? Dahil naniniwala ako na kung ang bawat isa sa atin ay aasenso sa buhay, lahat tayo may pagkakataong tumulong sa iba. Tumulong sa ibang tao para umayos din yung buhay nila. Hindi natin magagawang tumulong sa ibang tao kung mismo yung buhay natin ay baon sa kahirapan. Saan mo gustong lumugar? Doon sa tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Mamili ka, kaibigan. Ang kalaban kasi natin dito, yung nawala na sa isip natin at sa buhay natin, yung desire na makatulong sa ibang tao. Dahil sarili lang natin yung mga iniisip natin, kaya ngayon, hindi na tayo nangangarap at nagdidesisyon na sobra tayong umasenso para makatulong tayo sa ibang tao. Kontento na tayo sa ating buhay ngayon na kahit sobrang nahihirapan ka ngayon, okay lang dahil wala ka kasing pangarap at desire na maiangat mo rin yung ibang tao.
kalaban natin mismo yung ating mga sarili na binigyan natin ng limitasyon at hindi natin pinangarap na makapagbago rin ng buhay ng ibang tao. Kaya samahan mo ako na wakasan yung ganitong pag-iisip na mismong mga sarili natin, pinipigilan natin yung umasenso ng sobra para makatulong din tayo sa iba ng mas malaki pang tulong na maibibigay natin sa kanila. Kaya kung kaisa kita sa mga taong may malalaking pangarap na makatulong sa iba at malalakas ang loob na kahit sa ngayon ay mahirap pa rin yung buhay mo pero patuloy na naghahanap ng paraan para mabago yung buhay nila, samahan nyo ako. At kung feeling mo hanggang ngayon, hirap na hirap ka pa rin sa buhay, huwag kang malungkot. Ngayon na napakinggan mo na tong mga binigay ko sa'yo na mga dahilan, umpisahan mo na magdesisyon ngayon para makaalis ka rin dyan sa kahirapan na iyong kinalalagyan ngayon. Pagdesisyonan mo na ngayon at simula mo nang humakbang para masenso ang iyong buhay. At kung isa ka sa mga taong malalakas ang loob at may malalaking pangarap na patuloy na gumagawa ng paraan para mabago ang kanilang buhay, join kayo sa group na ginawa natin sa KAUPH. Yun ay samahan ng mga Pilipinong malalakas ang loob at may malalaking pangarap na baguhin ang kanilang buhay para mas lalo pang makatulong sa iba at maiangat ang bawat isa. Join po kayo doon. Ilalagay ko yung comment sa taas at comment sa baba. Kita-kita po tayo doon nang tayo makapagtulungan na makapagbigay ng mga ideas, makapag-share ng mga practical na mga karanasan, makapag-share ng mga ideas at makapagbigay ng mga practical na paraan na makakatulong sa bawat isa. So join po kayo doon at kita-kita tayo doon sa loob. At wag nyo na rin po palang kalimutang mag-comment dyan. At kung kayo'y may mga gustong i-suggest sa ating mga binibigay na mga valuable na content, at i-share nyo na rin po ito. At wag nyo na rin pong kalimutang i-like at mag-subscribe na rin po kayo para updated kayo sa mga susunod nating mga uploads na makakapagbigay tayo ng mga valuable na informasyon sa bawat isa para maayos ang kanilang mga ginagawa sa buhay. At nga po pala, kung gusto nyo mag-support sa ating mga kino-content, kung kayo po ay tutuwa sa ating mga binibigay na mga valuable na content, meron po tayong ginawang customized mugs at may nakalagay po ako doon 3 sikretong malupit na tips para kung kayo po ay mahilig magkape sa umaga pa lang, kayo po ay ganado na kaagad ang inyong mga araw. So message lang po kayo sa aking page na Jumil Ignacio Official at ipapadala ko po sa inyo kung nasaan man po kayong dako dito sa Australia. Papadala ko po yung mugs na yun na may nakalagay na 3 sikretong malupit na tips. So yun lamang po. Ako po si Jumil, ang iyong kasangga at nag-iiwan ng isang kataga na ang kahirapan ay magiging mahirap lamang kung ikaw ay walang gagawing paraan para makaalis ngayon dyan sa iyong kinalalagyan. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.